Kahit sinong nakapunta na sa Baguio ay masasabi na ang lungsod na ito ay hitik sa mga kwento ng multo. Marami na akong narinig mula sa mga kaibigan at kaibigan ng kaibigan tungkol sa kanilang mga nakakatakot na karanasan sa City of Pines. Marami sa mga kwentong ito ang nag-ugat sa malagim na lindol noong unang bahagi ng dekada 90 kung saan maraming gusali ang gumuho at daan-daang tao ang natabunan ng mga guho. Ayon sa mga residente, ilang buwan umanong nanatili sa hangin ang amoy ng nabubulok na mga bangkay. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari 3 taon na ang nakalipas sa isa sa mga paglalakbay namin sa Baguio. Nagpasya kaming magbarkada sa opisina na magbakasyon para sa aming taunang mid-year break. Nakasanayan na naming mag-out of town tuwing ramdam na namin ang sobrang pagod at stress sa trabaho. Umalis kami ng Maynila ng hapon ng Huwebes at dumiretso sa Davao kung saan naghihintay ang asawa ng isa naming kaibigan. May convention siya sa Clark at napagkasunduan naming sabay-sabay kaming bumiyahe paakyat ng Baguio. Matapos ang isang gabing pamamalagi sa Pampanga, maaga kaming bumiyahe kinabukasan. Medyo siksik ang schedule dahil gusto naming sulitin ang bawat sandali ng bakasyon. Dumating kami sa Baguio bandang 11 ng umaga at dumiretso sa bakasyong bahay na nireserve ng aming mga kaibigang taga Baguio. Ang bahay ay nasa tuktok ng isang burol, tanaw ang buong lungsod. Maluwag ito, yari sa kahoy at kahit mukhang luma na, halatang inaalagaan. May 2 malalaking kwarto, kusina, banyo, dining area, living room at isang barbecue area. Pagpasok ko pa lamang sa banyo, may matinding lamig ang gumapang sa aking gulugod. Kahit para sa klima ng Baguio, sobrang lamig nito. Inisip ko na lang na Oktubre noon at binaliwala ang kakaibang pakiramdam, pero hindi talaga ito nawala. Matapos ilagay ang aming mga gamit, lumabas kami para magtanghalian. Dahil pagod sa biyahe at kulang sa tulog, nagpasya kaming bumalik agad sa bahay at magpahinga. Pagkagising, nag-horseback riding kami, namasyal, namili sa palengke para sa hapunan at nag-ukay-ukay. Pagkatapos kumain ng gabi, 6 kaming nagdesisyong gumala at mag-bar hopping. Bandang 2:00 ng madaling araw, sinabi ng isa kong kaibigan na gusto na niyang bumalik sa bahay dahil pagod na siya. Kahit masaya pa ako, sinamahan ko siya, wala kasing ibang pwedeng umuwi kasama niya. Madilim at nakakatakot ang bahay pagdating namin. Diretso siyang humiga at natulog habang ako naman ang nag-lock ng mga pinto. Kinuha ko ang mga gamit ko at pumasok sa banyo. Habang naghahanap ako ng pantulog sa backpack ko, may kumatok sa pinto. Lumapit ako, inisip na baka bumalik na rin ang iba naming kasama. May kumatok ulit, mas malakas. Sandali, sigaw ko. Nang buksan ko ang pinto, walang tao. Tinawag ko ang mga pangalan ng mga kaibigan ko, inisip na baka nagbibiro lang sila, pero wala. Walang tunog maliban sa echo ng boses ko. Dumampi ang malamig na hangin sa balat ko at tumindig ang balahibo ko sa takot. Isinara ko ang pinto at tumakbo pabalik sa kwarto. Nagising ang kaibigan ko. Bumalik na ba sila? Tanong niya. Hindi, sagot ko. Akala ko may narinig akong pinto, sabi niya bago muling matulog. Siguro hangin lang, sabi ko sa sarili ko. Pumasok ako sa banyo. Habang naghuhugas ako ng mukha, may malamig na dumampi sa batok ko. Pumikit ako, humuning ng malakas at minamadali ang ginagawa ko. Halos sumabog ang dibdib ko sa kaba. Pagmulat ko ng mata, isang malaking pagkakamali. Sa salamin,
Katabi ko ay may isang babaeng multo. Ang mukha niya ay duguan, puno ng sakit at galit. Lubog ang mga mata, magulo ang buhok at tila hinihingi ng saklo. Nanlambot ako, hindi ako makasigaw, hindi makagalaw, hindi man lang makapikit. At bigla, nawala siya. Parang lang may pumitik ng daliri. Ako'y mag-isa na ulit sa banyo, tanging tunog ng umaagos na gripo ang maririnig. Pinatay ko ang gripo at tumakbo palabas. Tumalon ako sa kama at tinakpan ng sarili ko ng kumot at unan. Hindi ako pumikit buong magdamag hanggang sa bumalik ang mga kaibigan ko. Kinabukasan, sinabi ng isa naming kaibigan na kailangan na naming lumipat ng bahay. Isang gabi lang pala ang reserbasyon. Masaya akong nag-empake. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.